Barcelona po from the Billionaire News Channel. To start off with the bakery fair po, so bali, you mentioned kanina there are several challenges, no? How do you intend to show through this fair na sobrang tatag, sobrang lakas, at continue po yung pag-usbong ng ating bakery industry? With this bakery fair kasi, para mas lalong lumakas ang bakery industry natin, nandito po rin yung mga tutulong sa atin. Nandito yung mga malalaking industry players sa buong mundo para turuan tayo ng mga bagong idea at bagong mga technologies. For example, very good example yung long shelf life. Hindi lang, usually ang tinapay tumatagal na 1 to 3 days or 5 days. Pag merong konting preservative, 10 araw. But itong mga bagong teknolohiya, hindi mo kailangan gumamit ng chemical preservative. Pwedeng tumagal ng 1 buwan. Diba? Natural. And marami din tayong mga bagay na matutunan dito. For example, yung mga food safety. Kasi napapansin natin ngayon, pag may nag-limit, no, kahit nasa social media, ay hindi naka-guantes. Ay, bakit hindi naka-face mask? Bakit hindi naka-helmet? Dito po matuturuan tayo ng mga food safety. And also, marami tayo dito mga speakers. Tuturuan tayo for our business. Also, hindi lang business. Maraming, I think this is the problem is the globally, no? Not just the baking industry, also other industry. Yung succession program. Walang gustong sumalo ng mga next generation. Kaya kami dito sa Filipino-Chinese Bakery Association, we encourage our next generation to, follow the steps of the elders or the first generations ng mga generation. Kasi nakikita namin baking industry, still marami tayong there's a lot of opportunities and it's still rising and evolving. Just to follow up on that last point, Sir Chris, no? Are you also tying up with relevant, let's say, government institutions like TESDA para mas maingganyo po yung mga kabataan to consider entering this industry as for livelihood? Kasi naman noon, they don't have that much grasp or understanding, but thanks to technology, social media, and the younger generation, are you also coordinating with them para mas mapalawak yung knowledge ng kabataan? Actually, sir, opo. Matagal na, even already isang dekada na, ginagawa natin ito. Naimbitahan pa nga tayo sa TESDA, kasama yung partner natin association, the Philippine Society of Baking. Natulong sila sa paggagawa ng module. So, dito tayo sa association natin, sa org natin, tuloy-tuloy tayo sa pagtuturo sa mga mas nangangailangan. When we start, I remember pagka-graduate ko ng from American Institute of Baking, pag-uwi ko sabi sa akin kagad, so, i-share mo yung baker's person. Baker's person is the number one, rule of thumb, kumbaga, dapat marunong mag-baker's person before you mag-start ng business. Last for my end na lang siguro, sir. You mentioned, again, back to the challenges naman konti kasi na-discuss naman natin sa intro yung mga, how do you, kamusta sir, di ba, recently naglabas na ng price increases yung DTI. Kamusta sir, so far yung impact nito on the businesses, at least from the FC Vice perspective? And paano natin na-ensure na regardless of price increase, nami-maintain pa rin po natin yung napakagandang quality ng mga tinapay po na nilalabas nito. Thank you very much. Yeah. Yes, challenges, no. Yeah, we would like to, first, for the challenges, we would like to thank our government. Nakikipagtulungan sa atin.
But naitatanong din namin sa ng iba, ano ba ang tulong kailangan niyo sa gobyerno? So nag-usap-usap kami, asosasyon namin, no, or namin, maybe pwedeng siguro supportahan tayo by support business modernization, no? Provide incentive for bakeries investing in automation and efficiency, improving the technology to offset rising labor costs, no? And also to reduce import tariff on key raw materials. Di ba? Yeah, yung ano. Lalo na po ang wheat, no? Kasi ang wheat kasi wala, ano tayo dito, 100% tayo import. Wala pa tayong local. Yun po, we're also, may nabanggit na si Kuya Wilson kanina, yung financing. Pwede mag-lend sa mga small entrepreneurs, no? Small and medium, with low interest loans. Yun ang naisip namin. But on the first day of our bakery fair, meron po kami town hall meeting with, di ba nabanggit namin kanina, magdarating yung iba't ibang asosasyon around the Philippines. So magkakaroon kami ng town hall meeting doon. Mag-discuss kami. Kasi hindi naman kami hindi kami diktador. Ito dapat. Hindi nag-uusapan ng mga industriya. Thank you po.